Ang biyahe, pauwi, mula sa Ninoy Aquino International Airport, Naya, ay tumatagal. Ng 40 minuto kumaganda ang daloy ngang trapiko. Ngayong 6:15 ng umaga, pagkatapos ng 1-2, oras na shift sa cardiac unit ng ospital ng Maynila. Pakiramdam ko ay 40 taon na ang nakalipas, amoy antiseptic at malamig na kape ang suot kong scrub suit. Masakit ang mapa ako sa kakaibang paraan na dulot lamang na matagal na pagtayo sa linoleum, paglilipat-lipat sa mga kama, pagsagot sa mga tawag at pagpapanatiling buhay nga mapasyente. Ang gusto ko lang ay maligo, tingnan ang anak ko, at matulog hanggang sa maging mayos muli ang lahat. Nasa driveway ang sasakyan ng asawa ko, si Jose, nandun. Din ang sasakyan ang kapatid niya. Si Vicky isang pilak na Honda na may basak na bumper na nakaparada na sa driveway ko sa Lukngo 3 linggo. Simula nang dumating, siya na may dalang 2 maleta at kuwento tungkol sa paghahanap ng trabaho. Matapos ang kanyang diborsyo, ang 3 linggo ay naging 1 buwan. Ang 1 buwan ay tahimik na naging isang walang katiyakang arrangement na walang nagtanong sa akin, madilim pa rin ang bahay maliban sa ilaw sa kusina. Binuksan ko ang pinto at pumasok sa loob. Nakatulog ang anak ko, si Benjo, sa sahig ng pasilyo. Nakakurba siya sa tagiliran sa pagitan ng pinto ng banyo at ng linen closet, suot ang kanyang dinosaur pajama. Ang maliit niyang katawan ay nakasiksik sa dingding na parang sinusubukan niyang kumonti ang espasyo hanggat maari. Ang unan niya ay ang nakatiklop na braso nga niyang hoodie. Ang kumot niya ay isang manipis na throw na karaniwan naming inilalagay sa sofa sa sala. Tumayo ako ron sandali at hindi makakilos. Ang pangalan niya, si Benjo, ay nakabarasa. Lalamunan ko na parang isang bagay na hindi ko malunok. Dahan-dahan akong yumuko. Takot na magising siya ng mabilis. At hinawakan ang kanyang balikat. Malamig ang kanyang balat. Mahangin ang pasilyo. Ang lumang bahay ay laging nagpapapasok ng malamig na hangin sa ilalim ne likot na pinto. At natutulog siya rito sa hardwood na kumot mula sa sofa habang ang kanyang silitulugan ay ilang metro lang ang layo. Gumalaw siya at nakmulat ng mata. Nang makita niya ako, may nakbago sa kanyang mukha, hindi gulat, hindi ginhawa, isang bagay na mas tahimik at mas pagod kaysa sa alinman, samga iyon, na parang naghihintay siya at natutuwa lang, na natapos na ang paghihintay. Mama, maliit at paos ang boses niya. Anak, binuhat ko siya at hinayaan niya ako, idinikit ang mukha niya sa leg ko. Anong ginagawa mo rito? Tahimik siya? Sandali, kailangan daw ng maanak ni Tita Vicky ang malaking kwarto. Maingat, niyang sabi. Ang paraan ng pagsasalita ngang gabata kapag naireheto na nila ang paliwanag na ibinigay sa kanila. Sabi niya, mas maliliit daw ang mga anak niya. At natatakot sila sa gabi at kailangan nila ngang mas malaking espasyo. Sabi ni Papa saglit lang daw. Lalo ko siyang niyakap. Ang pangako ay nakakuyom ng napakahigpit kaya sumasakit ang ngipin ko. Inilipat niya ang mga gamit mo. Tumango siya sa balikat ko. Nasa kahon ang maligos ko sa garahe. Sabi niya, delikado raw para sa malilit. Huminto siya. Itinapon niya ang poster ng planeta ko, yung binili mo sa akin sa National Museum of Natural History. Sabi niya, punit daw sa gilid at hindi na worth ititago. Dinala ko siya sa sala at umupo sa sofa na siya ang nasa kandungan ko, nakalawit ang mga binti niya sa gilid dahil lumalaki na siya para rito ngayon, 8 taong gulang at puro braso at tuhod, ngunit wala sa amin ang umamin doon. Kinuskos ko ang likod niya hanggang sa huminahon ang pahinga niya at nakatulog ulit siya. Pagkatapos, naupo ako doon sa kulay abong liwanag ng umaga ng matagal, nakikinig sa pagtahimik ng bahay sa paligid ko. Dumating ang asawa ko, si Jose. Sa pintuan pagkatapos lang ng 7. Naka-t-shirt at sweatpants siya, nakaplato ang buhok sa isang gilid,
nakatingin sa akin nang nakapikit ang mata tulad ang palagi. Niyang ginagawa kapag naghahanda siya para sa isang pag-usap na ayaw niyang mangyari. Maaga kayata, sabi niya. Tapos ang shift ko 6:00 tiningnan ko siya. Ang anak natin, si Benjo, natulog sa sahig kagabi. Bumuntong hininga siya sa ilong at pumasok sa silid. Umupo sa armchair sa tapat ko na may tindig ng isang lalaking nakahanda ng depensa. Nakakaproblema ang maanak ni Vicky kakabi. Binanggungot si Nika at hindi mapakalma sa maliit na silid. Pansamantala lang, wala na ang poster ng planeta niya. Punit na yon. Binilhan ko siya ng poster na yon. Clara. Ang boses niya ay bumaba sa tono na kinatatakutan ko. Maingat, medyo nakakababa, ang tono na nagsasabing ginagawa kong malaki ang isang maliit na bagay. Poster lang yon, ayos lang siya. Nakatulog siya sa loop, 2 minuto. Pagod ka lang at pinapalaki mo ang bagay na ito. Tiningnan ko ang anak kong natutulog sa sofa na nakasandal ang ulo sa hita ko at naisip ko ang 12 oras na shift na katatapos ko lang. Ang pasyente sa room 14 na, nakod ng 3:00 ng umaga. Ang charge nurse na nagtanong sa akin kung pwede akong magstay dahil kulang kami sa staff at pumayag ako dahil palagi akong pumapayag dahil mayroong kailangang gumawa at umuwi ako sa ganito. Sa anak ko sa sahingong pasilyo. Sa asawa ko na nagsasabing pinapalaki ko lang ang magabagay. Nasaan siya ngayon? Tanong ko. Tulog. Nag-alinlangan siya. Huwag mo muna siyang gisingin. Napakahirap nga nakaraang linggo niya. Wala na akong sinabi. Umupo ako kasama ang anak ko hanggang magising siya ng 8. Ginawa ko siyang almusal. Dinala ko siya sa eskwela. Habang nagmamaneho, kaswal kong tinanong kung gaano nakatagal ang sleeping arrangement. Nag-isip siya. Mga 2 linggo na yata, sabi niya. Minsan, pinapatulog ako ni Papa sa malaking kamakasama niya kapag gabi ka, pero sabi ni Tita Vicky hindi raw maganda, yun para sa mga bata. Kaya 2 linggo. Ang anak ko ay natutulog sa pasilyo sa loop and 2 linggo, at walang sinuman ang nagsabi nito sa akin. At nang malaman ko sa sarili ko, ako pa ang sinabihan na huwag palakihin ang mga bagay. Nagmaneho ako pabalik ng bahay. Hindi ako pumasok. Umupo ako sa driveway. At tinawagan ang kaibigan ko mula sa nursing school, yung nag-law school sa halip na tapusin ang kanyang pagiging RN. Yung ngayon ay humahawak ng mga kaso sa family law sa isang firm sa Makati. Si Ate Liza ang pangalan niya at sinagot niya ang telepono sa pangatlong ring. Kailangan kong rekomendasyon, sabi ko. Family law, isang magaling. Sandali, kaming natahimik. Gaano kalala? Hindi ko pa alam. Sabi ko, pero sa tingin ko kailangan kong malaman ang lahat ng aking opsyon. Binigyan niya akong pangalan, si Ate Elena Reyes. Sinabi niya na si Ate Elena ay ang klase abogado na hindi nagsasayang oras sa sentimentalismo at hindi natatalo. Isinulat ko ang pangalan sa notes app sa aking telepono at umupo doon sandali. Nakatingin sa pintuan ng aking bahay. Pagkatapos, pumasok ako. Ang opisina ni Ate Elena Reyes ay nasa 14 na palapak ng isang gusali sa Makati na may floor-to-ceiling windows at tanawin ng Ilog Pasig. Siya ay maliit, eksakto at hindi na mamadali na may kakaibang kalmado. Nataglay ng mga taong hindi kailanman napapagaba. Nakikinig siya sa lahat ng sinasabi ko nang hindi sumasabat. Nang matapos ako, ibinaba niya ang kanyang ballpen. Sabihin mo sa akin ang tungkol sa pananalapi, sabi niya. Sinabi ko sa kanya, wala pang trabaho ang asawa ko sa loop ng 18 buwan. Natanggal sa isang project management firm at mabagal ang paghahanap ng trabaho. Sabi niya, hindi consistent. Mahirap ang merkado. Ako ang pangunahing kumikita. 1.5 taon na. Ang sweldo ko, ang benepisyo ko, ang health insurance ko sa PhilHealth at HMO na sumasaklaw sa aming 4,
kasama ang 2 anak nga patit niya, na idinagdag sa plano ko 3. Linggo na ang nakalipas dahil nak-expire ang coverage ni Vicky, at tahimik na, pinirmahan ni Jose ang papeles nang hindi ako tinatanong. Hindi nagbago ang ekspresyon ni Ate Elena, ngunit may naktalim sa kanyang mamata. Idinagdag niya, "Magadependo sa plan anyong employee nong hindi mo." Nalalaman? Nakuha ko ang notification email mula sa HR. Sabi niya, emergency. Daw, na inasikaso niya na hindi raw ako nagpapasalamat sa pamilya niya na nanggangailangan ng tulong. May joint account ba? May joint checking at joint? Savings kami. Kailan mo huling tiningnan ang savings balance? Sinabi ko sa kanya. Ang bilang na inaasahan ko. Hiniling niya sa akin na mag-login sa akon sa aking telepono nun din at basahin sa kanya ang aktwal na numero. Ginawa ko. Ang katahimikan na sumunod ay tumagal alos 4 na segundo. Iyan ay P4 500 000 na mas mababa kaysa sa sinabi mo sa akin. Sabi niya. Nilamig ang magkamay ko. Kinuha ko ang transaction history. May 17 transfer sa loob ng nakaraang 11 buwan, bawat isa ay sa pagitan ng P200,000 at P500,000. Bawat isa ay may parehong tala. Para sa pagsasayos ang bahay, walang naganap na renovation. May panggalan na nakakabit sa receiving account. Ito ay isang kumpanyang tinatawag na Golden Harvest Holdings Corp. Hindi ko pa narinig ito. Sinabihan ako ni Ate Elena na huwag galawin ang anuman sa account, huwag sabihin ang anuman sa asawa ko, at huwag ipaalam sa kapatid niya. Sinabihan niya, akong bumalik sa susunod na Lunes na may 2 taon ng bank statements, tax, returns, at anumang dokumentasyon na mayroon ako ng home insurance, ang mortgage, at ang account na ginamit ng aking employer para sa direct deposit. Umalis ako sa kanyang opisina at umupo sa aking sasakyan ng matagal. Pagkatapos, nagmaneho ako sa pediatrician at nagpa-appointment para kay Benjo para sa susunod na linggo. At hiniling ko sa receptionist na ilagay sa kanyang file na ako ang magulang na nakatala para sa layunin nega pag-schedule at ang lahat ng abiso sa appointment ay dapat nasa telepono ko lamang. Pagkatapos ay umuwi ako at nagluto ng hapunan at wala akong sinabi. Ang mga sumunod na linggo ay ang pinakakakaiba sa aking buhay. Isang pagganap ng ordinaryong buhay sa ibaba ni isang pundasyon na bumabagsak. Nagtrabaho ako ni aking mega shift. Umuwi ako. Sinigurado kong may kailangan si Benjo. Pinanut ko ang asawa ko na gumagalaw sa aming bahay ng may kagaanan ng 1 taong naniniwalang maayos ang lahat. At pinanut ko ang kapatid niya na unti-unting pinupuno ang mas malaking espasyo ang kanyang koreo ay dumarating sa aming address, ang sapatos. Kanyang maanak ay nakahanay sa pintuan sa harap kung saan dati ay angkay. Benjo, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw mula sa kusina sa hapon kapak. Sinusubukan kong matulog bago ang night shift. Isang Sabado, apon, nang nasa hardware store, si Jose, lumapit si Vicky sa akin. Nagtitiklop akong labada sa kwarto. Kumatok siya ng 2 beses at pumasok ng hindi naghihintay na sinimulan na niyang gawin at umupo sa gilid. Nga, kama na nakakrus ang braso at may muha na nakita ko na dati sa mga taong naniniwalang malapit na silang mahatid ng isang bukas palat na katotohanan. Gusto kong gikausaping kay ni gababay sa babay, sabi niya. Nagipatuloy ako sa paktiklop. Okay, mukha kang tense lately. Napansin ni Jose, napansin ko. Ikiling niya ang ulo niya. Sa tingin ko, bahaging ang problema ay nahihirapan kang magpatao ngang tulong. Ikaw ang nagdadalangang lahat ng mag-isa at pagkatapos ay nagagalit ka sa mga taong nasa paligid mo dahil hindi nila binubuhat ang pasanin mo. Pero hindi mo naman talaga ibinababa. Nilapat ko ang isang kamiseta sa tumpok. Iyan ba ang ginagawa ko? Hindi ako
Nagkikritika. Seryoso akong sinusubukan akong tumulong. Nag-usap kami ni Jose, at sa tingin namin, huminto siya, at kinorekto ang sarili. Sa tingin niya, maring maging kapaki-pakinabang ang isang terapist para sa iyo. Isang taong magpoproseso ang maisyu sa kontrol. Lumingon ako at tiningnan siya. May ekspresyon siya ng isang taong naghihintay na pasalamatan. Ang anak ko ay natulog sa sahig ng pasilyo sa loob ng 2 linggo, sabi ko. Dahil kinuha mo ang kanyang silid tulugan. Medyo nagbago ang kanyang ekspresyon. Madaling mag-adjust ang mga bata. Kailangan ng maliliit. 8 taong gulang na siya. Ito ang kanyang tahanan. Bumalik ako sa paglalaba. Gusto ko. Sanang bigyan mo ako ang ilang minuto. Umalis siya. Narinig ko siya sa telepono. Kasama ang asawa ko. Sa loob ng 1 oras. Ang boses niya ay mahina at nagmamadali mula sa likod ng saradong pinto nga. Dating kwarto ang anak ko. Nang gabing iyon, kinuha ko ang personal kong telepono. Hindi ang pinagsamahan namin ng plano, kundi ang luma kong pinanatili sa isang hiwalay na prepaid line simula pa nung nursing school at binuksan ko ang voice, memo app at pinindot ang record, ikinasok ko ito sa ilalim. Ang isang magasin sa mesa ang kusina at umalis sa kwarto. Nag-usap ang asawa ko at ang kapatid niya sa kusinang iyon sa loob ng 40 minuto. Umupo ako sa pasilyo at pinakinggan ang tunog ng aking kasal na pinag-usapan na parang isang problemang dapat ayusin. Nahuli sa recording ang asawa ko na nagsasabing hindi ako matatak simula nung miscarriage. Isang pakawalan na. Nangyari 3 taon na ang nakakaraan at akala ko sabay naming pinagluksa. Nahuli nito ang kapatid niyang nagsasabing kung makagulo, maari siyang magpatuto sa aking pabago-bagong ugali, sa aking matagal na pakawala, sa paraan ng pagpaprioridad ko sa trabaho kaysa sa pamilya. Nahuli nito ang asawa. Kung nagsasabing hindi ako kailanman lalaban para sa bahay. Masyado raw akong mapapagod. Nahuli nito ang kapatid niyang tumatawa. Ipinadala ko ang audio file kay Ate Elena ng gabing iyon. Dumating ang reply niya ngang 11:30. 3 pangungusap. Nagbabago ang lahat. Huwag burahin. Pumasok ka bukas. Ang sumunod na 2 linggo ay gumalaw na parang isang kontroladong suno. Nag-file si Ate Elena diborsyo, emergency temporary custody sa grounds ng child welfare disruption at financial aid freeze sa joint accounts habang nakabinbin ang audit. Tinukoy niya ang mga transfer sa Golden Harvest Holdings Corp at humiling ng forensic accounting review. Ipinaliwanag niya sa akin sa kanyang kalmado na paraan na ang P4,500,000 ay inilipat sa mahalagang idinisenyo upang manatili sa ilalim ang scrutiny thresholds. Isang pattern na nakita na niya dati sa mga kaso kung saan ang isang asawa ay tahimik na naghahanda para sa isang separasyon na hindi pa nila inanunsyo. Tumawag si Jose ng 17 beses noong umaga na sinerbisyuhan siya. Hinayaan ko ang bawat isa na mapunta sa voicemail. Inutusan ako ni Ate Elena na idokumento ang lahat at huwag sumagot ng direkta. Ang mamensahe niya ay mula sa pakalito, galit hanggang sa isang bagay na sa bandang huli ay parang tunay na takot. Ang huli ay nagsabi lamang, sabihin mo lang sa akin kung nasaan si Benjo. Please, kailangan kong malaman na okay lang siya. Nasa eskwela si Benjo. Okay, lang si Benjo. Ang pagganap ang krisis ay hindi para sa kapakanan ni Benjo. Tumawag si Vicky mula sa isang numero na hindi ko kilala, nakilala ko ang boses niya. Anyway, malaking pagkakamali, sabi niya. Hindi mo alam ang lahat. Tama ka, sabi ko, para diyan ang discovery process. At ibinaba ko ang telepono. Tumawag siya ulit ng 2 beses. Sa pangatlong tawag, hinayaan kong asikasuhin ito ng paralegal ni Ate Elena. Ang temporary hearing ay isang Huwebes ng umaga. Mas maliit ang courtroom kaysa sa inaasahan ko. Ang uringang silid kung saan ang ordinaryong buhay ay inaayos sa
mga tsolom at inilalagay ang halaga ng pera. Dumating si Jose kasama ang isang abogado. Isang lokal na lalaki na nakasuot ng brown suit na mukhang nakuha sa maikling abiso at nahuhuli na sa oras. Si Jose mismo ay mukhang napakapangit. Nawalan siya ang timbang. Namumula ang mga mata niya at hindi siya makapagdesisyon kung titingin sa akin o sa sahig. Kaya, nagpapalit-palit siya sa dalawa na parang isang lalaking nanunot ng isang laban. Sa tenis na natatalo siya, ipinakilala siyang kanyang abogado bilang isang mapagmahal na ama na pansamantalang nawala sa kanyang lugar dahil sa sariling desisyon ng kanyang asawa na umalis sa bahay kasama ang kanilang anak at pinigil ang akses sa pinaksamang pinansyal. Iniwan ang kanyang kliyente ng walang mapakukunan. Inilarawan niya ang household arrangement kay Vicky bilang isang compassionate response sa isang krisis sa pamilya. Sinabi niya na ako ay controlling, work-obsessed, emotionally unavailable, at ang sleeping arrangement para kay Benjo ay isang short-term solution na sobra kong pinalaki. Pagkatapos, tumayo si Ate Elena. Ipinabot niya ang 2 taong financial record. Ipinabot niya ang 17 transfers at ang corp. Ipinaabot niya ang dokumentasyon na ang Golden Harvest Holdings Corp. ay nakarehistro sa pangalan ni Jose sa isang address sa Cebu na hindi niya kailanman tinirhan, pinamamahalaan sa pamamagitan ng parehong law firm sa Cebu na humawak ng 7 iba pang shell entities na kasalukuyang iniimbestigahan ng Securities and Exchange Commission, SEC, para sa investment fraud. Ipinaabot niya ang school attendance, record ni Benjo na nagbapakita ng pattern, nga pakabigo ni Jose na kunin siya sa itinalagang maaraw na may maatalanga. Staff ang paralan na nakpapatunay na 2 beses nang naghintay si Benjo sa labas ng mahigit 1 oras. Ipinaabot niya ang aking HR record na nakpapakita ng 43 buwan ng tuloy-tuloy na trabaho, pare-parehong performance reviews, at 0 disciplinary incidents. At pagkatapos, pinatugdog niya ang recording. Napuno ang boses ni Jose ang courtroom. Hinding-hindi siya lalaban sa akin para sa bahay. Masyado siyang mapapagod. Ang tawa ni Vicky ay mataas at tuwang-tuwa. Ang salitang unstable. Ang salitang miscarriage ay ginamit bilang sandata, bilang ebidensya ng dysfunction, bilang barahan na gagamitin kung magkakaproblema. Ang hukom ay isang babay na nasa 60s na, may reading glasses na nakasabit sa kanyang ulo at ekspresyon ng isang tao nakarinig na ng lahat ng bersyon ng bawat kwento at nanatiling may kakayahang masuklam. Anyway, pinanood niya si Jose habang nagpa-playback. Hindi siya tumingin sa recording device o sa hukom. Tiningnan niya ang mesa. Nang matapos, ibinaba ng hukom ang kanyang ballpen. Direkta niyang tinugunan si Jose na naunawaan kong hindi palaging ginagawa. Nakatalaka sa audio na iyon na nagsasabing ang iyong asawa ay masyadong mapapagod upang lumaban para sa kanyang bahay. Nakatalaka na pinag-usapan ang kanyang medical na kasaysayan bilang leverage. Nakatalaka kasama ang iyong kapatid na nagpaplano ng posibleng testimonya laban sa iyong asawa sa isang paglilitis na hindi niya alam na isinasaalang-alang. Huminto siya. At nakatalaka na naglipat ng 4,500,000 rangang pondo ng kasal sa isang kumpanya na nakarehistro sa iyong pangalan nang hindi alam mo pahintulot ne iyong asawa. Sinimulang magsalita ng kanyang abogado. Itinaas ng hukom ang isang kamay. Temporary sole physical custody ay iginawad sa petitioner. Ang respondent ay pinahintulutan ng supervised visitation habang nakabinbin ang resulta ng financial audit at isang home study. Ang joint accounts ay nananatiling frozen. Ang kapatid ng respondent ay kailangang umalis sa tirahan nga kasalsalop ng 72 oras. Isang order of protection ang inisyu na nagbabawal sa respondent mula sa lugar ng trabaho ng petitioner at sa paralan ng bata. Tiningnan niya si Jose ulit. Ang korte ay hindi maganda ang tingin sa paggamit ng silit ng bata bilang bargaining currency.
Hinihikayat ko ang iyong abogado na tiyakin na naintindihan mo ang kalubaan ng sitwasyon na kinakaharap mo. Bumaba ang martilyo. Nanatiling tahimik si Jose, nakasandal na ang kanyang abogado sa kanya, bumubulong. Lumabas ako sa pasilyo kasama si Ate Elena. Pakiramdam ko, ang mga binti ko ay gawa sa isang bagay na hindi mapagkakatiwalaan. Ang financial investigation ay magdatagal, sabi niya ng hindi bastos. Pero protektado ka, protektado si Benjo, hayaan mong gumana ang proseso. Tama siya. Gumana ang proseso. Ang forensic audit ng Securities and Exchange Commission, NSECI, ay tumagalan ni G. Linggo. Sa katapusan nito, ang Golden Harvest Holdings Corp. Ay kinilala bilang isa sa ilang pass-through entities na ginamit upang ipasok ang pondo ng investor sa isang real estate development scam na nakakolekta ang mahigit pa 110 milyon mula sa mga pribadong investor at walang anumang aktual na development na nagawa. Ang iskema ay binunak dating asawa ni Vicky ang parehong diborsyo na naktulak sa pagdating niya sa aking pintuan at si Jose ay isinama bilang pangalawang administrator na humawak ng domestic transfer mechanism habang ang mas malaking pandaraya ay nakpapatakbo sa pamamagitan ng isang network ng katulad na makorporasyon sa 5 probinsya. Ang NBI Field Office sa Maynila ay nagbukas ng isang parallel investigation. Tinawagan ako ni Jose mula sa isang numero na hindi ko kilala nung Martes na. Gabi. Sinagot ko dahil nasa school overnight si Benjo at natatakot ako na baka. Sensyo, hindi pala. Flat ang boses niya sa paraan na nagiging ganun ang nga. Boses, kapag ang isang tao ay nakalampas na sa galit patungo sa isang bagay na mas walang laman. Sabi niya, alam na niya ang tungkol sa NBI investigation. Sabi niya, kailangan ko raw sabihin sa kanila na isang misunderstanding lang. Yon, na alam ko raw ang tungkol sa mga transfers na consensual daw. Yon, sabi niya, kung gagawin ko yon, pipirmahan daw niya ang lahat ng gusto ko. Ang diborsyo, ang custody, lahat. Aalis daw siya. Hindi ko na raw siya makikita kailanman. Sandali akong natahimik. Pagkatapos ay sinabi ko, pinatulok mo ang anak natin sa sahig ng pasilyo sa loob ng tulinggo para lang magaro ng mas magandang kwarto ang kapatid mo? Ninakaw mo ang po 4,500,000 mula sa aming joint account. Ginamit mo ang isang miscarriage bilang posibleng ammunition sa courtroom. Huminto ako. Wala kang maya-alok sa akin na sulit para magsinungaling sa isang NBI investigator. Nagsimula siyang magsalita. Pinutol ko ang tawag. Agad kong tinext si Ate Elena. Sumagot siya sa loob ng 3 minuto. Idokumento ang tawag. Timestamp numero, buo ng pag-usap. Ito ay isang pagtatangka sa obstruction. Ipasa ang lahat sa case agent. Ang mga pag-aresto ay nangyari nung Biyernes. Nasa trabaho ako, kalahati ng ang shift ng tahimik na sabihin sa akin ng charge. Nurse na may balita na maaaring gusto kong makita. Dinala niya ako sa break room at binuksan ang live feed sa kanyang telepono. Ito ay ang parking lot ng isang gusali ng opisina sa Bonifacio Global City. BGC, isang lugar na daan-daang beses ko nang nadaanan at may 2 NBI na sasakyan na nakaparada sa anggulo sa labas at 2 tao na nilalakat palabas na nakaposas. Si Jose na naka-gray jacket. Nakilala ko, nakayuko ang ulo. Si Vicky sa tabi niya. Ang ekspresyon niya ay galit na galit at ligaw, humahatak, laban sa kamay ngang ahente sa kanyang braso. Ang ulo ngang balita ay nabasa. 2, arestado sa multi-provincia real estate investment fraud scheme. Ibinigay ko pabalik ang telepono sa aking charge. Nurse. Inilagay niya ang kamay niya sa braso ko. Tumayo ako run sandali, humihinga, at pagkatapos, ay bumalik sa trabaho dahil may mga pasyente na nangangailangan ng pangangalaga at ang mundo ay patuloy na nangangailangan ng pag-asikaso anuman ang mangyari sa mga parking lot nito. Tinawagan ako ni Ate Elena ng gabing iyon.
Sinabi niya sa akin na pumayag na si Vicky na makipagtulungan sa mapiskal kapalit na mas mababang kaso at ang kanyang kooperasyon ay malamang na mapabilis ang kaso ni Jose ng malaki. Sinabi niya na mabilis nang gagalaw ang proseso ang diborsyo. Sinabi niya, tama. Ang lahat ng ginawa mo? Alam mo kung ano ang dapat mong gawin ngayong gabi? Sabi niya, at mayroong halos mainit sa kanyang boses. Ano? Wala. Sa isang beses, talagang wala. Kinuha ko si Benjo mula sa eskwela, kinabukasan, at pumunta kami sa Quezon Memorial Circle at naglakad ng 2 oras sa malamig na hapon ng Nobyembre, kitang-kita ang aming hininga sa hangin. Nangolekta siya ng gabato at inilagay ang na ito sa bulsa ng kanyang jacket at sinabi niya, sa akin ang tungkol sa isang libro na binabasa niya tungkol sa mga nilalang sa malalim na dagat na may sariling ilaw. Sabi niya, gusto niyang maging marine biologist o chef, hindi pa siya nakakapagpasya. Sabi ko, parehong magaling. Hinawakan niya ang kamay ko habang naglalakad kami pabalik sa kotse at inindayok-indayok ito tulad ng dati niyang ginagawa noong 4 na taong gulang siya. Mama, sabi niya, kailangan ba nating lumipat? Nag-isip ako. Hindi pa ako sigurado. Siguro, makakakuha ba tayong lugar na may bakuran? O naman, may babalik ko ba ang kwarto ko na may mga gamit ko? Anak, sabi ko, magkakaroon ka ng bagong kwarto. Nag-isip siya tungkol dito. Pwede ko bang ipinturang asul? Sobrang asul? Pwede mong ipintura ng anumang kulay na gusto mo. Tumango siya ng seryoso, nasisiyahan at umakyat sa kotse. Sandali akong tumayo sa labas na nakasandal ang kamay sa pinto, nakatingin sa mga puno. Halos wala ng dahon ngayon. Malinis at hubad ang mga sangalaban sa langit at mayroong nagpapakalinaw tungkol sa hubad na istruktura ng nabagay ang paraan ng pagiging kita ng mahalagang hugis kapag natanggal na ang ibabaw. Ang huling pagdinig sa diborsyo ay nangyari sa isang kulay abong umaga ng Pebrero. Lumabas si Jose sa pamamagitan ng video screen mula sa pasilidad ng konti kung saan siya nakakulong habang nakabinbin ang paglilitis. Nakagreen na uniforme siya, mas payat ang mukha niya. Hindi siya tumingin sa kamera. Nang tanungin ng hukom kung pumayag siya sa matermino ng kasunduan, buwang paghihiwalay, solong legal at pisikal na custody sa akin. Ang bahay ng kasal ay ibebenta na may makikitain na hatiin ayon sa paktukoyng forensik, audit ng mababawing pondo. Ang zero contact order ay mananatiling epektibo. Tahimik siyang sumang-ayon. Minsan at natapos ang transmisyon. Pinirmahan ng hukom ang utos. Binigyan ako kopya na clerk. Lumabas ako sa umikot na pinto patungo sa malamig na hangin na umaga na may hawak na pirasong papel. Ibig sabihin, malaya na ako. Nakipakamay. Si Ate Elena sa akin sa mga hagdan ng courthouse. Kalmado ka doon, sabi niya. Matagal na akong kalmado, sabi ko. Totoo yan. Huminto ang panginginig sa paligid na ika-6 na linggo. Ang pumalit dito ay hindi ganap na kapayapaan. Hindi pa, ngunit isang bagay na mas matatak kaysa sa dating naroon. Isang kaalaman sa aking sariling koordinasyon. Ibinenta ko ang bahay noong Marso. Binili ito ng isang batang mag-asawa. Bagong kasal, ang asawa ay buntis sa kanilang unang anak. Dahan-dahan, siyang naglakat sa silid na nakalagay ang mga kamay sa tiyan at nagtanong kung ligtas ba ang kapitbahayan, kung makanda ba ang school district, kung magiging problema ba ang lumang kusina. Sumagot ako ng toto. Tumingin siya sa bintana patungo sa likod bahay at ngumiti sa isang pribado at tiyak na bagay. Pinanut ko silang pumirma sa papeles at wala akong naramdaman tungkol sa bahay. May naramdaman ako tungkol sa kanyang mukha, ang kakaibang tingin ng isang kinabukasan na buo pa. Lumipat kami ni Benjo sa isang inupahang bahay sa Marikina. Isang craftsman bungalow sa isang kalye na may malalaking puno, 2 silid tulugan. Isang bakuran na may aktwal na hardin na iniwan na, dating nangungupahan. Mahaba at sobrang damo at puno ng potensyal.
Pinili niya ang asul para sa kanyang silid, isang malalim na puspos na asul na tinawag na paint chip na midnight compass. At sa moving weekend, nagpatugtog kami at sabay-sabay namin itong pininturahan. At sabi niya, ito raw ang pinakamagandang kwarto na nakaroon siya. Seryoso. Siya, alam kong totoo, ang kanyang malegos ay nakalagay sa mga bagong istante. Ako mismo ang nakabat-kamat ang drill at level. Ang kanyang planet poster, ang National Museum of Natural History, yung hindi raw worth it itago. Pinalitan ko ang bago, mas malaki pa, buong solar system at ang Kuiper Belt at isang maliit na tala sa ibaba tungkol sa distansya sa pagitan ng magabagay. Pinag-aralan niya ito ng matagal ng gabing inilagay ko. Sinusundan ang gumaga, pangalan gamit ang isang daliri. Mama, sabi niya, alam mo ba na may mabagay sa outer solar system na wala pang pangalan? Hindi ko alam iyon. Tinawag lang nila ang mga ito sa pamamagitan ng numero hanggang sa matuklasan sila ng maayos at bigyan sila ng pangalan. Lumingon siya at tiningnan ako. Sa tingin ko, astig yon. Parang naroroon lang sila. Naghihintay lang na makilala. Tiningnan ko siya sandali, 8 taong gulang, at seryoso at buhay sa kanyang midnight blue na kwarto. At naisip ko, ganun na. 3 buwan pagkatapos, hiniling akong magsalita sa isang community forum na inorganisa sa pamamagitan ng patient advocacy, office ng ospital, isang panel tungkol sa financial safety para sa mga kababayan sa healthcare, natunog tuyo at pang-administratibo, ngunit sa silid noong gabing iyon ay ibang-iba, 22 kababaihan, mula sa manurs hanggang sa mga administrator hanggang sa isang radiologist na kamakailan lang umalis sa isang kasal na nakpaubos sa kanyang retirement account sa loob ng 7 taon. Umupo sila sa mga folding chairs na may ngatasang ang kape at ang kakaibang ekspresyon ng mga taong matagal nang may pinapasan at nagtataka kung ligtas na ba itong ibaba. Ikinuwento ko sa kanila ang tungkol sa joint account, tungkol sa mag-transfer sa maghahalagang sapat na maliit upang maiwasan ang automatikong fake flag. Tungkol sa recording na ginawa ko sa aking telepono sa aking sariling kusina, tungkol sa boses ni Ate Elena sa telepono ngang 11:30 ng gabi na nagsasabing nakpabago ang lahat. Itungkol sa pagtayo sa parking lot ng korte na may hawak na dokumento na nagsasabing ligtas ang aking anak at akin na ulit ang buhay ko. Sinabi ko sa kanila ang nais kong sabihin sana sa akin noon na ang financial abuse ay hindi dramatiko. Hindi ito nagpapahayag ng sarili. Nangyayari ito sa ordinaryong mga margin ng isang pinaksamang buhay at ang mga paglilipat at ang mga papeles at ang tahimik na mga desisyon na ginagawang taong nakakaalam na masyado kang pagod para mag-check. Sinabi ko sa kanila na mag-check. Sinabi ko sa kanila na magkaroon ng sariling accounts, sariling dokumento, sariling pangalan sa mga bagay na mahalaga. Isang babae sa ikalawang hilera ang nagtaas ng kamay sa huli. Mga 30 taong gulang yata. Siya na may tingin nege isang taong tumating sa forum na nagsasabing sa sarili niya na para lang sa impormasyon. Ano ang unang ginagawa mo? Sabi niya. Kapag nalaman mong may mali, pero hindi mo pa sigurado kung gaano kalala? Nag-isip ako. Isang tawag sa telepono, sabi ko. Sa isang taong mas marami ang alam kaysa sa iyo, hindi mo kailangang magdesisyon ang anuman ng gabing iyon. Kailangan mo lang malaman kung ano ang nga opsyon mo. Dahan-dahan siyang tumango. Napakatahimik ngang silit. Pawi, tinawagan ko ang aking ina, na mas madalas kong ginagawa ngayon, at ikinuwento ko sa kanya ang tungkol sa forum. Tinanong niya ang tungkol kay Benjo. Ikiniwento ko sa kanya ang tungkol sa kwarto, ang asul na pintura, ang planet poster, ang Legos. Natawa siya. At sinabi na mukhang nag-adjust na siya. Sabi ko, Sabi ko, ako rin. Martes noon enege Mayo. Nakababa ang mabintana at dumadaan ang siyudad sa mainit na madaling dilim. At
Sa likod ko ay isang tao na hindi ko pinili at hindi ko na mababago. At sa harapan ay isang kalye na may craftsman bungalow at isang batang gustong maging marina biologist o chef, hindi pa rin nakakapagdesisyon, at isang bakuran na puno ng halaman na kailangang pag-aralan. Ang distansya sa pagitan ng dalawang bagay na iyon ay ang lahat.